Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating reading para sa mga earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Okay? So pwedeng hindi ka makarelate dito ha kasi general love reading ito. Pwedeng magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. Yung left side, ito yung person mo. Yung right side, ito yung side mo. Pero pwedeng maging ikaw itong nasa left, yung person mo yung nasa right. So bala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dito. Okay? So, start na natin ang reading. Okay. So, we have here Knight of Cups in reverse and Queen of Swords. Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius energy. So, nakikita natin dito, parang, I feel like with the Knight of Cups in reverse, like, there are promises here na possible na nagkakaroon ng delay pagdating dito sa promises na ito. Or, I feel like you're being moody dito sa energy mo. Nagiging may moodiness ka na nararamdaman dito. Okay? And, with the Queen of Swords, I feel like you're very confident. Okay? May mga bagay kang gustong matutunan pa or malaman pa. And hindi makuha ngayon yung energy mo, like ang concentration mo kasi is hindi dito sa connection na ito eh. Hindi dito sa love na ito towards this person eh. Maaaring tinatry mong i-concentrate ang sarili mo sa mga bagay na mas lalo ka pang matututo. Like possible na career, ganyan. So maaaring na doon yung focus mo. Okay? And dito naman sa person mo, we have your 7 of Wands, 10 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sag energy. Medyo nakukuha natin yung person mo na parang nag-give up siya ha. Pwedeng may competition and then this person is giving up. Kasi maraming mabigat na nararamdaman itong person na ito eh. Like, maaaring feeling niya failure siya, feeling niya nasasaktan siya dito eh. Parang hindi niya in-expect na mangyayari itong ending na ito. But then, nag-end and now your person is like, hindi ko alam kung paano makakaalis dito, hindi ko alam kung paano maitutuloy itong connection na ito. But, might be ikaw din ito na parang hindi ka masyado nagbibigay ng papansin dito sa person na ito. Kaya yung energy ng person mo very very low. Pwedeng dumadaan siya sa stress ngayon and yun nga, parang nag-give up siya dito sa connection na ito. And we have here, you deserve love, forgiving and learning trust. So, I feel like this situation is calling for you to have faith. Ayan o. Magtiwala ka lang. With the forgiving and learning, may mga kailangan i-release dito. Pwedeng mga negative energy. I mean, pwedeng may kinalaman ito sa mga previous relationship, connection, doon sa mga ex. Parang ilimot mo na kasi nang hirap mag-expect sa bagay na hindi natin nasisigurado pa sa ngayon kasi this is not the person eh. Hindi ito yon. Possible na dun sa iba sa inyo, this is the person, this is your ex. You might be dealing with your ex. Pero pwede rin namang hindi kasi dun sa iba, this is not your ex. Currently lang, nasasaktan siya, nahihirapan siya kasi hindi ka nagbibigay ng attention sa kanya. Okay? And marami kang natututunan dito sa taong to. And I feel like you deserve love. You are lovable. Ito yung card na ito lumabas. Maaaring may mga kailangan kang i-manifest kung ano talaga yung gusto mo. Kasi maaaring hindi mo sinusunod kung ano yung gusto mo eh. Nakafocus ka sa iyong ang tawag dito, development. Yan. Yung person mo din, gano'n, nakafocus siya sa sarili niya, pwedeng sa stability niya, security niya, ganyan, with the palm tree and self-indulgence. So, nandiyon yung main focus. Kaya lang, maaaring naghihintay rin siya ng action coming from you. Yung iba sa inyo, gumagawa ng action, pero hindi sa tamang tao eh. Meron dito mga gumagawa ng action, pero hindi dun sa tamang tao. And, maaaring yung tamang tao, nandyan, naghihintay, kaya lang hindi siya yung binibigyan mo ng pansin.
Okay, rather, ang binibigyan mo ng pansin, maaaring yung ex, ganyan. Which is, sa nakikita ko ngayon, if this is your ex, kailangan mo na i-let go. Why? Kasi union is coming with the wedding rings. Kailangan i-accept mo itong union na ito. Parang someone is eating ensaymada. Something sweet. May mga sugar ako nararamdaman. Or, yeah. And we have here 5 of Pentacles, 5 of Swords, Queen of Cups. Hindi mo talaga siya pinapansin eh. Queen of Cups, napaka-low ng energy mo. Maaaring marami kang insecurities, kaya hindi mo maibigay yung, yung attention mo dito sa person na ito, and maybe nagkakaroon din ng away once na mag-usap kayo. Pwedeng hindi yun Pero with the 5 of, pwedeng walang away, pero hindi lang, nakikita ko dito na nag-i-insist ka na parang maaaring may nagiging problema kapag dating sa changes with the 5 of Swords. Someone here is being sneaky. Alam mo kung sino yon, yung kung sino yung feeling na natalo. Pwedeng ikaw, kasi pwedeng nagkaroon ng competition sa inyong dalawa. Pwedeng may competition dito. And kung sino yung talo, siya yung nagiging sneaky Kumbaga, pwedeng ikaw yon na hindi mo sinasabi kung ano yung mga hangarin mo, yung gusto mo. Basta, eto na, inaaral mo na lang o natututo ka na lang sa buhay mo, and now, concentrated ka sa sarili mo and hindi sa connection na ito. And with the 5 of Pentacles, because of that, na hindi ka nagbibigay pansin dito sa taong to, nalulungkot siya, nahihirapan siya. Okay? Gusto niya na pagbabago. Pwedeng may isolation dito sa taong to. So, kung hindi ka nagpaparamdam, hindi rin siya, may energy din na ganun din yung ginagawa niya, hindi siya nagpaparamdam. Medyo magkalayo yung energy yung dalawa Parang walang cooperation. Might be, because we have here 10 of Pentacles in reverse, and Queen of Wands dito sa energy mo, Taurus, Virgo, Capricorn energy, Aries, Leo, Sag. Nakakakuha tayo dito ng problems, pwedeng miscommunication, problem sa money, sa side mo. And with the Queen of Wands in reverse, hindi lang insecurity yan. Being selfish yan. Maaaring iniisip mo yung sarili mo sa ngayon. Which is okay lang naman kasi yung iniisip mo yung sarili mo pero ang nasa isip mo, development. So, hindi ko nakikita yung iniisip mo yung sarili mo nagiging unfair ka dito sa person na to. Hindi naman. Maaaring nagkakaroon lang ng miscommunication sa inyong dalawa or walang communication at all kasi iniisip mo muna sa ngayon yung sarili mo. Pagdating sa person mo, ang daming changes dito. But this person is watching you with the world. Alam mo, lang siya, hindi lang siya gumagawa ng action, hindi lang, kumbaga nagfo-focus din siya sa sarili niya ngayon. Maaring ang daming nag-end sa kanya and currently under stress, ang daming problema. Pwede may kinalaman din sa money. Maaring pareho kayo ng pinagdadaanan ngayon. But, there's this, the wheel of the year. It's a good karma, sa totoo lang. Currently, dumadaan yung person mo sa karma, pero it's a good karma. Kasi bakit? I feel like dumadaan itong person mo ito sa life cycle niya. Alam mo naman ang life cycle, 'di ba? Minsan ang gulong nasa taas ka, minsan nasa baba ka. And maaaring nandito siya sa baba ngayon, pero it is because kinoconnect or may energy dito na para makonect siya doon sa tamang landas na tatahakin niya. Okay? So, possible na dumadaan siya sa karma niya ngayon.
And we have here 8 of Cups in reverse. Justice. Kung may marriage dito sa situation, kasi Justice, Libra energy, possible may marriage, hindi nagiging maganda, hindi na sure pagdating sa future. Kasi nakabaliktad sa 8 of Cups. That is Cancer, Scorpio, Pisces energy. Natatakot mawala. Pero ang pangit ng timing eh. Tsaka hindi na sisigurado yung future pagdating dito sa marriage life. Okay? So, I feel like you need to trust your intuition. Paniwalaan mo lang yung sinasabi sa'yo ng spirit guides mo. Alam mo yan eh, mararamdaman mo yan, may malakas ang kutob mo. Okay? You could be dealing with someone from your past. Pwedeng past person ito. And we have here ascending. Medyo maghintay ka lang ng konti. Kasi kailangan yung matuto eh. Kailangan niyang matuto, kailangan mong matuto. Pero both of you, possible ang pagkikita. In the near future, both of you are like preparing for union. Nagpe-prepare na sa pagkikita dito. So, maghintay ka lang. Okay? So, this is the advice for you. We have your heart-to-heart conversation, deception, and children. Pwedeng may children involved dito sa situation nyo. Pero, huwag ka masyadong malungkot or maano dito sa person mo. Kasi maaaring hindi lang siya nagiging totoo sa'yo. We have your deception. Nagsusuot siya ng parang fake mask dito. False self-mask in this relationship. So, maaaring hindi nga siya nagiging totoo pagdating sa nararamdaman niya. Pero, sa totoo lang, ang kulang lang dito sa person na ito is yung conversation with you wherein yung magiging honest siya. So, kulang siya sa honesty. Pero pag sa emotions nakukuha ko, gusto niya ng pagbabago, gusto niya, pero sa ngayon, concentrated siya sa sarili niya. Pero may love dito. Kasi hindi ka naman niya papanoorin or hindi ka niya mamastan kung hindi siya nagmamahal. So, tinitignan-tignan ka niya sa social media mo. Again, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi pwedeng yung iba hindi para sa'yo tong pagtingin na ito. Lalo na kung hindi naman kayo friend or wala naman siyang social media, pwedeng ganon. Pero this person is watching you. Okay? And nakatago lang siya. Hindi niya nire-reveal or hindi niya pinapakita na naghihintay siya. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. If you're dealing with a Virgo or you are a Virgo, feel free to check it out. Nandiyan po sa description box ang details para dyan. I love you all again and bye-bye.